Mensahe mo sa unang boyfriend. Magandang tanghali po sa ating lahat mga kabayan. Tuloy pa rin po tayo sa ating misyon dahil tuloy po yung ating pakikiisa. No, bawat isa sa ating mga kabayan, ito po yung nagagawa natin dahil po sa inyong suporta. Kaya maraming salamat po sa ating mga sponsors, subscribers, followers, YouTube members, viewers, commentators. Lahat po kayo na nakikiisa sa akin ay nakatulong po kayo sa aking munting adikain. Kaya maraming salamat. Sa tanghaling ito, meron na naman tayo nakitang isang bahay, isang munting bahay po mga kabayan. No? At pupuntahan natin at kumustahin natin sila. Tao po! Tao po! Hello, magandang tanghali. Kumusta ang buhay? Okay lang. Okay lang. Anong pangalan? Ana Marie. Ana Marie. Ilang taon na si Ana Marie? 25. 25. Ang cute naman ng bahay mo. Ilan ang anak? Dalawa po. Dalawa. May baby. Okay. Ay, ito na pala yung anak mo. Yes. Wow, si baby boy. And then, yung isa, nasaan? Ayun. Ito? Yes. O kumusta ang buhay? Okay naman po. Ha? Okay naman. Si Mister nasaan? Wala po. Nagtrabaho? Hindi po. Wala. Separated po. Single mom. Wala si Mister. Nasa inyong dalawang anak. Opo. Paano? Kumusta yung pangangailangan ng mga bata? Yung buhay-buhay? Siyempre, dalawang anak, yung pagkain, yung suporta. Yung Sino panganay nagtatrabaho? Yung kapatid ko po. Isa. Ibig sabihin, tinutulungan ka ng kapatid mo. Yung mister mo ay hindi nagbibigay sa inyo? Minsan lang po. Pero yung tatay nito, ay medyo, kahit pa paano naman po nagbibigay. Anong ibig niyo sabihin? Ang tatay nito? Iba po yung tatay nun. Pero, Ay, ito iba ang tatay niya. Linawin natin, magiging martis ako. Yung unang mister nyo, kasado kayo. Naging boyfriend mo. Yes. Tapos, nagkaroon kayo ng baby girl. Tapos, nung naghiwalay kayo, nagkaroon kayo uli ng hindi po. ng boyfriend. 1 year old pa lang po niya, niwalay na po kami ng papa niya. Okay. So, nung baby pa lang, naghiwalay na kayo. Tapos, nagkaroon kayo uli ng Hindi, nung nag-work po ako sa Maynila, nagkaroon po ng boyfriend. Napunta kayo sa naghiwalay kayo nung unang partner nyo, no? Yes. Tapos, syempre, may suportahan na bata. Kailangan nyo magtrabaho. Pumunta kayo ng Maynila. Yes. Pagdating nyo ng Maynila, mga ilang buwan lang nagkaroon kayo ng Years naman po. year naman. Umabot naman ng ilang taon bago 5 kayo nagkaroon ng Boyfriend. So, nung nagkaroon kayo ng boyfriend, after 5 years, nagbunga din. Opo, pero sa maling lalaki din. Sa mali, puro mali. Kailan kaya yung tama? Sa pangatlo? Hindi na po, tama na yung dalawa. Hindi na. Okay, sige, upo muna tayo para hindi kayo nakatayo lang. Ate Marie, bukod doon sa suporta ng iyong kapatid, anong ibang diskarte na ginagawa mo bilang ina? Gumagawa po ng basket. Basket para saan? Para sa lalagyan ng mga mangga, ganun po. Yung kaing. Opo. Yung kaing. Marunong kayo nun? Yes po. So, yung extra na ginagawa nyo. So, pag nakabuo kayo ng kaing, magkano naman ang bintahan doon? Mura lang po sa 25 pieces, Ngayon, 9 pesos. Medyo tumaas po. 25. 175 po sa 25 pesos. Ha? Sa 25 pirasong kaing, 175. Magkano isang kaing? 9 pesos po. 9 pesos. Tapos yung isang kaing, ilang oras yung i-google doon? Kung minsan, kasi marami pong yung kain. Minsan, sa dalawang araw, nakakasampu ganun. Kasi gagawin mo pa lahat. Umpisa mo pa lahat.
So maibalik natin. Ako naaano lang, ako lang nagiging martisis sa mga bata. Siyempre yung mga bata kailangan mag-aral, pagkain nila. Siyempre hindi ka naman makapagtrabaho makafocus ng trabaho dahil may anak ka na inaalagaan. So worried lang talaga ako. Buti na lang yung isang father ay nagbibigay kahit paano. Dito lang talaga na wala. Bakit iniwan? Anong dahilan? Maganda ka naman. O, mukhang mabait naman, maamo naman yung mukha mo. Sa tingin mo, ano kaya nagiging problema? Malalim na dahil. Kasi sabi mo, nung una, mali. Okay. And then, pangalawa, maling akala na naman. So, sabi nyo, ayaw nyo na. Kasi parang nadala na kayo. Kasi parang hindi na tama. Una, ganon. Pangalawa, siguro, yung pangalawa, okay na yun. No? Magiging tuluyan mo na. Kasi kumaga, naging learn mo na. No? Pero, nawala pa din. Yung pangatlo, parang ayaw mo nang pasukin kasi parang sapat na yung naranasan mo yung 2 beses na nabigo ka o nasaktan ka. Plus, parang nag-disappear sila na wala man lang obligasyon dito sa mga bata. Yung unang apektado, yung mga bata. Diba? Yung nanay, kaya lang lahat ng problema. Pero pagdating sa mga bata, yun ang nahihirapan. Oo. Diba? So ngayon, wala nang paramdam yung itong huling naging boyfriend mo. Ano po, kinamusta niya lang, yun lang po. Kinumusta lang niya. Opo. Hindi sapat yung kumusta. Kumusta na may kasamang suporta. May ano rin po kasi may pamilya kaya po yun. Nag-ano po. Okay. So yun pala yung sinabi mo na medyo malalim. So hindi mo alam na naging kayo, na hindi mo alam na meron ding pamilya. Opo, kaya po, ako na lang lumayo. Okay. So ilang anak din niya? Marami din siyang anak? 2 yata. 2. Nung nalaman mo, Ana Marie, syempre, nung nagpakilala sa'yo, nung sinusuyo ka, hindi naman niya sinabi, "Hoy, ako, Ana Marie, manliligaw ako sa iyo ha, mayroon akong 2 anak, na mayroon akong 5 anak, pwede ba?" Hindi naman siguro ganun ang panliligaw na. Syempre, doon pa lang ayaw mo na. Kasi naranasan mo na yung sa una pa lang, di ba? Pero hindi siya nagsabi sa iyo, ganun. Nung nalaman mo, kailan mo nalaman? Nung nabuntis ka o yung nanganak ka na o itong lately lang? 1 month pregnant ako ata po nung nalaman ko yun. O tapos, anong reaction mo nung nalaman mo? Wala. Hindi ko na siya hinarap. Nalis na lang ako. So, nung binuntis mo siya 1 buwan pa lang, hindi mo na siya kinausap, lumayo ka na hanggat nung nanganak ka, hindi na talaga kinagkita. Hindi. So, buntis pa lang talagang hiniwalayan mo na kasi nalaman mo na ganun siya. Mahirap na po yun kasi baka makulong pa ako. Kaya umiwas na lang. Pero, nung nalaman mo na ganyan, siyempre, nabigo ka nung una. Tapos pangalawa, anong nagiging mo habang nabubuntis ka? Siyempre, mahirap yun na. Mahirap yun bilang isang tulad mo na biktima na ganyan ang sitwasyon. Paano mo nalabanan yun? Sa tulong din po ng mga kapatid ko. Na nandiyan sila. Tapos, from Manila, nang nagtatrabaho ka, umuwi ka dito. Opo, nung malapit na akong mga anak. Nag-ipon-ipon po kasi para may pambili ng gatas niya. Gatas. Bakit nasabi mong ayaw mo na? Kasi tama na, nakakatrauma na din. Parang nawalan ka na ng gana. Parang ganon. Ang sayo na lang ngayon, Ana Marie, ay focus ka sa mga bata. Paglaki nila, sin. Ayun, tama yun, Ana Marie, no? Kasi naranasan mo na 1 beses, tapos na nagiging pangalawa. Huwag mo nang antayin na mayroon pang pangatlo. Kasi ngayon na nalabanan mo yung problema na dumating sa buhay mo, baka yung pangatlo ay hindi mo nakakayanin. Paano na yung mga bata mo? 'Di ba? Kawawa naman sila. Kailangan kanila. Plus, okay na nga lang yun, naghihiwalay kayo. Baka mamaya may pangatlo bugbugero pa, Tapos di di ba? niya patanggap yung mga anak Tapos ko. Kaya, iyon. Plus bugbugero, no, hindi ang pinaka pinakapunto doon, baka mamaya naging kayo may anak kang babae, no? Hindi naman lahat. Hindi natin nila lahat. hindi niyo kinakatakot ko kaya. Oo, tama. Na mag-asawa kayo, may anak kayong babae, may anak kayo, and then hindi naman lahat na nagiging
masama din yung mga stepfather or stepmother. Hindi naman lahat, hindi natin nila. Pero kadalasan ganun ang nangyari. So, magiging problema sa iyo, no, at magiging problema sa mga bata. And then bukod pa doon, hindi matanggap, and then hindi mo rin matiis, baka mamaya hindi lang nambubugbog ng asawa, pati mga bata binubugbog na rin. 'Di ba? Mas lalong magiging kawawa yung buhay mo, Ana Marie. So, ayan. So, ganun na lang, no? Talagang sadyang ganyan ang buhay, Ana Marie. Siguro pagsubok lang yan, no? May awa ang Diyos. At balang araw, makakaraos ka rin. Ang importante ngayon, focus ka muna sa mga bata. Tanggalin muna yung mga boyfriend na yan kasi hanggang paasa lang sila. 'Di ba? Masarap pag paasa sila, 'di ba? No? Sa umpisa lang. Sa umpisa lang. Pero pag yung sa katagalan, nasaan na yung mga nila, pangako? Napako. Kaya ipako mo na rin. Lahat ng mga lalaki, ipako mo na rin sa isipan mo. No? Para hindi kanila mapapangakuan. Okay? Sa tanghaling ito, meron kaming surprise sa inyo. Ayan po mga kabayan, ang bahay ni Ate Marie. Dito sila, no? Dito sila. Ito ang pumukaw sa akin atensyon. Sabi ko, puntahan mo nga yung bahay na yan at magtanong ka doon. So, hindi nga tayo nagkamali, no? Bagos, hindi pa, no? Bata pa si Ana Marie, pero nagbitbit na ng malaking problema kasama ang mga anak. Ito, paano nandito tayo, bigyan natin ng guminhawa man lang yung isipan niya na yung pangangailangan sa araw-araw. Syempre, single mother, no, iniisip paano yung pagkain ng mga bata at buti na kita paano nandiyan yung mga kapatid niya, plus gumagawa naman din siya ng paraan, gumagawa ng kaing pangbenta para makaraos sila sa araw-araw. Kaya hindi lang naman si Ana Marie ang nakaranas ng ganyan na nagka-boyfriend, buntisan, and then lalayasan, disappear, walang pakialam sa mga bata na naiwan. Okay lang yun kahit ayaw mo na sa asawa mo, no? Basta ang importante, yung mga bata, bigyan mo sustento kasi obligasyon mo yan, no? Kung hindi naman pwedeng sabihin mo na wala kang pera, mahirap ka lang, pinasok mo yung problema eh. So, ibig sabihin, kaya mo yung ibigay yung obligasyon na yun kasi pinasok mo yan. Dapat nung una pa lang inisip mo, hindi mo pala kaya, wag mo nang pasukin. And then, magiging apektado yung mga bata, hindi ikaw. Okay? So, ganyan. Okay, pasok mga Rohelios. Ano nga bang mga dala nyo? Ayan na, po ate. Ano po kayo? Isa pong bigas. Wow! At syempre yung ating mga assorted groceries nandito na po. At isang tray po na itlog. Wow! O, diba? Anong ginawa kanina ni Ana Marie bago kami dumating? Nagpapatulog. Habang nagpapatulog ka sa anak mo, anong iniisip mo? O, di ba hindi ako nagkamali mga kabayan? Habang hinihili, pinapatulog niya yung kanyang anak, iniisip niya kung ano na namang diskarte gagawin niya, kung saan na naman siya hahanap, kung anong gagawin niya para meron silang kakainin sa araw-araw. Okay, syempre may isang sakong bigas ka na, may assorted groceries ka na, at iba pa, syempre meron ka pang cash, Ate Marie. Oh, di ba? Hindi mo akalain at makatanggap ka ng biyaya ngayon. O, mensahe mo doon sa una. Huwag mo nang lagyan ng pangalan. Ay, thank you po sa mga groceries and then sa cash po. Ayan. Mensahe mo sa unang boyfriend. Mamatay. Mamatay ka na, good luck. Sa pangalawa, mabuhay. Ano? Sa pangalawa? Focus ka na lang sa family mo. Huwag ka na magloko. Ayan. Grabe naman yun, mamatay ka. So, ayan. Advice ko lang sa'yo, tama lang yung decision mo na hindi mo napasukin, no? Kasi
focus ka lang sa mga anak mo para hindi sila magiging kawawa pagdating ng araw. No, total na experience mo naman na yung sarap at hirap. At lalo na ngayon ay may anak ka ng babae, may anak ka ng lalaki. Okay na yon, sapat na. O, diba? So, ayan po mga kabayan. Meron na naman tayong napasaya ng isang single mother, no? Although bata pa, pero yun nga sabi ko kanina, may dadadalang malaking problema doon sa nagiging boylet niya. Hindi siya swerte, no? Nagkamali nung una, nadapa pa rin nung pangalawa. So, wag na yung antayin na masubasob siya, no? Dahil mas delikado po yun, masubasob yung mukha sa putik at doon siya maantog at madagdagan pa yung bata. Wag naman na. Tama na yun, okay? So, syempre magpapasalamat tayo sa walang sawang pagmamahal. Batch 1980 ng Santa Maria High School, Ate Josephine Sampilo from Alberta, Canada, OFW ng Malaysia, and Ma'am Zenny Ramos from Germany. Maraming salamat po yung ganito ang puso. Naway pagpalain tayo ng Panginoon Diyos araw-araw, na maibigyan pa tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw, na maibigyan pa tayo ng mahabang buhay. Pang sa ganun, marami pa tayong matulungan na kagaya nila. Mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan pag-share, subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye! O, masaya ka ba? Ha? Masaya ka? Oo, di ba? Ganun ang mga biyaya. Hindi natin inaasahan, dumarating ng pusa yan. No? Okay, sige, dito na kami. Thank you po.